Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso at damdamin. Sabi nila, ang utang na loob ay isang bagay na hindi kailanman mababayaran ng salapi. Isa itong marka sa puso na dala-dala natin habang buhay. Ngunit paano kung ang mismong taong pinagkakautangan mo ng iyong kinabukasan ay siya palang nalulunod sa kasalukuyan? Anong gagawin mo kung ang anino ng nakaraan ay bigla na lang kakatok sa iyong ginintuang pinto? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwentong pinamagatang, Ang Tunay na Yaman. Ang ilaw ng buong syudad ng Maynila ay parang isang kumot ng mga bituin na nakalatag sa paanan ni Sinag Villanueva. Mula sa penthouse unit niya sa pinakatuktok ng Sinag Tower, ang lahat ay tila abot kamay niya. Ang mga sasakyang parang mga langgam sa ibaba. Ang mga gusaling nagtatayugan. Ang ingay ng syudad na hindi naririnig sa kanyang kinaroroonan. Lahat ay simbolo ng kanyang tagumpay. Siya si Sinag Villanueva, ang CEO at presidente ng Sinag Corp, isang pangalan na kinikilala sa mundo ng negosyo. Isang taong sinasamba ng marami, kinatatakutan ng iilan. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, sa likod ng salaming pader ng kanyang opisina, may isang aninong hindi niya matakasan. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling alak, ngunit hindi ito ang kanyang iniinom. Nakatitig lang siya sa refleksyon niya sa salamin, isang lalaking nasa tuktok ng mundo, pero may kung anong kulang sa kanyang mga mata. Isang pakiramdam ng pagkakautang na kahit gaano karami ang pera niya ay hindi mabura. Sir Sinag, basag ng kanyang assistant sa intercom. Nasa linya po si Mr. Tan. Hindi niya inalis ang tingin sa mga ilaw sa ibaba. Cancel it. May mas importante akong kailangang malaman. Pero sir, gusto kong malaman kung nahanap niyo na siya. Mariin niyang sabi. Ang boses ay malamig at may bigat. Ilang segundong katahimikan. Sir, we're doing our best. Pero mahirap po siyang hanapin. Ang huling record niya ay sa Baryo Mahinahon pa. More than 10 years ago. Baryo Mahinahon. Sa isang iglap, ang imahe ng nagkikinangang syudad ay naglaho. Napalitan ng isang lumang larawan sa kanyang isipan. Isang larawan ng dalawang batang lalaki. Payat, marungis, pero masaya sa gitna ng putikan. Ang isa ay siya, at ang isa, isang alaala ang biglang sumilay sa kanyang isipan, kasing linaw ng araw. Ang init ng hapon sa labas ng kanilang lumang eskwelahan. Ang mukha niyang puno ng luha dahil hindi siya makakapag-enroll sa kolehiyo. At ang isang kamay na umakbay sa kanya. Huwag kang mag-alala, Sinag. Sabi ng kaibigan niya noon, ang nangiti nito ay kasing liwanag ng pag-asa. May paraan tayo. Kinabukasan, iniabot nito sa kanya ang isang maliit na supot ng pera. Sapat para sa matrikula. Saan galing to, Lakan? Tanong niya. Nanginginig ang boses. Hindi ito sumagot. Pero napansin niya ang bakanteng espasyo sa palapulsuhan nito. Wala na roon ang lumang relo na lagi nitong suot. Ang kaisa-isang pamana ng kanyang yumaong ama. Find him! Utos ni Sinag sa intercom. Ang boses ay halos pabulong na, pero puno ng bigat. Kahit anong halaga, hanapin ninyo sila Kandiwa. Makalipas ang 3 araw ng walang tulog na paghihintay, tumunog ang telepono ni Sinag. Sir, nahanap na po namin siya. Hindi na siya nagtanong ng detalye. Kinuha niya ang susi ng kanyang itim na luxury car at mabilis na bumaba. Ang puso niya'y tila nakikipagkarera sa bilis ng kanyang sasakyan habang tinatahak niya ang mga kalsada palayo sa sentro ng karangyaan patungo sa isang bahagi ng syudad na matagal na niyang kinalimutan. Ang makintab niyang sasakyan ay tila isang dayuhan sa makikitid at baku-bakong eskinita. Ang mga nagtatayugang gusali ay napalitan ng mga barong-barong na dikit-dikit. Dito,
Ang amoy ng hangin ay iba. Amoy ng kahirapan, ng pakikibaka. Itinigil niya ang sasakyan sa isang kanto, ayon sa direksyong ibinigay ng kanyang tauhan. Mula sa tinted niyang bintana, kitang-kita niya ang malaking kaguluhan sa isang maliit na iskinita. May mga taong nagkukumpulan, may sumisigaw. Magnanakaw, hawakan na niyo yan. At sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ito. Isang lalaking payat, gusot ang damit, at may bahid ng dumi sa mukha. Pilit itong kumakawala sa hawak ng dalawang malalaking lalaki. Ang mga mata nito ay puno ng takot at desperasyon. Isang mukhang hinulma ng paghihirap, pero pamilyar pa rin sa kanya. Ang kanyang kaibigan, ang taong nagsakripisyo ng kaisa-isang alaala ng ama para sa kanyang kinabukasan. Si Lakan Diwa. Hawak-hawak nito sa nanginginig na kamay ang ilang lukot na pera. Para sa anak ko yan, may sakit siya. Sigaw ni Lakan. Ang boses ay basag at puno ng sakit. Nanigas si Sinag sa kanyang kinauupuan. Ang hangin sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan ay biglang naging mabigat. Halos hindi siya makahinga. Ang lahat ng ingay sa labas ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Ito na ba ang naging kapalaran ng taong tumulong sa kanya? Isang magnanakaw sa isang madilim na eskinita? Dahan-dahan, binuksan niya ang pinto ng kanyang sasakyan. Ang tunog ng pag-click nito ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng kanyang mundo. Ang mga tao sa paligid ay napatingin sa kanya. Sa kanyang mamahaling sapatos na tumapak sa maruming semento, sa kanyang plansadong damit na hindi nababagay sa lugar na yon. Ngunit ang tingin ni Sinag ay nakatuon lamang sa isang tao. Sa gitna ng gulo, itinaas ni Lakan ang kanyang paningin. Ang kanilang mga mata, pagkatapos ng mahigit isang dekada, ay muling nagtagpo. Sa mga mata ni Lakan, nakita ni Sinag ang pagkagulat, ang kahihiyan na unti-unting pumalit sa desperasyon. Nakita niya ang anino ng batang lalaking minsang naging matalik niyang kaibigan. At sa mga mata ni Sinag, ang nakita ni Lakan ay hindi awa, kundi isang bagay na mas malalim, mas masakit. Isang tanong na hindi masabi ng mga labi. Anong nangyari sa'yo, kaibigan? Ang bawat segundo sa loob ng presinto ay tila isang karayom na tumutusok sa pagkatao ni Lakan Diwa. Ang amoy ng alikabok at lumang papel, ang malamig na sementong sahig, ang mga matang mapanghusga ng mga pulis. Lahat ay sumisigaw ng isang katotohanan. Isa siyang kabiguan, isa siyang magnanakaw. Hindi siya makatingin ng diretso kay Sinag. Ang mga mata niya ay nakapako sa marumi niyang sapatos, sa mantsa sa kanyang pantalon, sa kahit saang direksyon, maliban sa mukha ng lalaking minsang naging kapatid, ang turingan niya. Si Sinag, sa kabilang banda, ay kumikilos na tila pag-aari niya ang lugar. Isang maikling usapan sa hepe, ilang pirma sa papel, at isang malutong na tunog ng perang binibilang sa kabilang kwarto. Ganoon lang kabilis. Ang problema ni Lakan, ang kahihiyan niya, ay naging isang simpleng transaksyon na binayaran ng cash. Walang tanong, walang emosyon. Tara na, sabi ni Sinag. Ang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon ng kanyang sasakyan. Tahimik lang si Lakan habang sumusunod. Sa loob ng sasakyan, ang agwat sa pagitan nila ay hindi lang ilang pulgada ng mamahaling leather na upuan. Ito ay isang bangin ng 10 taon ng magkaibang landas, ng tagumpay at ng kabiguan. Habang si Sinag ay amoy pabango ng tagumpay, si Lakan ay amoy pawis ng desperasyon. Huminto sila sa harap ng isang restaurant na kahit sa panaginip ay hindi pinangarap ni Lakan na pasukin. Ang mga ilaw ay manilaw-nilaw at mainit. Ang mga kubyertos ay kumikinang. At ang mga tao sa loob ay may mga ngiting tila walang problema sa mundo. Umupo ka, utos ni Sinag. Umupo si Lakan
Pakiramdam niya'y lalo lang siyang dumumi sa gitna ng kalinisan ng lugar. Isang waiter ang naglapag ng menu, pero hindi niya ito tinignan. Ang buong pagkatao niya ay nakatuon sa kahihiyang nararamdaman. "Kumain ka," sabi ulit ni Sinag, na tila hindi napapansin ang paghihirap sa kalooban ng kaibigan. Nag-order ito para sa kanilang dalawa ng mga pagkaing hindi pamilyar sa pandinig ni Lakan. Nang dumating ang pagkain, hindi ito magalaw ni Lakan. Ang sikmura niya'y tila buhol-buhol. Paano siya kakain kung ang bawat subo ay parang paalala ng kanyang pagkukulang? Nilabas ni Sinag ang kanyang check-in. Kumuha ito ng ballpen at nagsulat ng isang halagang sapat na para bumili ng 10 bahay sa Baryo Mahinahon. Dahan-dahan niyang itinulak ang tseke sa ibabaw ng mesa, patungo kay Lakan. "Para sa'yo," sabi ni Sinag, diretsyong nakatingin. "At bukas, magsimula ka na sa kumpanya. Bibigyan kita ng magandang posisyon. Ituring mo na tong bayad ko sa utang na loob ko sa'yo noon." Bayad, utang na loob. Ang mga salitang yon ay tumama kay Lakan na parang isang malakas na sampal. Biglang nawala ang lahat ng takot at kahihiyan. Ang pumalit ay isang nag-aalab na galit. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin at sinalubong ang mga mata ni Sinag. "Bayad," ulit ni Lakan. Ang boses ay nanginginig sa pinipigil na emosyon. "Ganyan lang ba kadali para sa'yo, Sinag? Isang tseke, isang trabaho, at tapos na ang usapan. Bayad na." "Hindi ba't yan ang kailangan mo?" sagot ni Sinag, walang bakas ng pag-unawa. "Pera." Tumawa si Lakan, isang tawang walang saya. "Oo, kailangan ko ng pera. Kailangan. Pero hindi ako namamalimos sa'yo." Hinawakan niya ang tseke, pero hindi para kunin. Itinulak niya ito pabalik kay Sinag ng may puwersa. "Hindi ito transaksyon, Sinag. Hindi ito negosyo na pwedeng bayaran at kalimutan. Lakan, alam mo ba kung anong isinakripisyo ko para sa'yo noon?" Sumbat ni Lakan, hindi na napigilan ang pagtaas ng boses. Napatingin ang ilang tao sa kanilang mesa. "Akala mo ba isang ordinaryong relo lang yon? Akala mo ba madali lang para sa akin na bitawan yon? Hindi mo alam, Sinag. Wala kang alam." Ang galit sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng pait. Ang kanyang mga balikat ay nanghina. At ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. "Ang anak ko, si Hiraya," sabi niya, basag na ang boses. "May sakit siya, malubha. Araw-araw lumalaban kami. Araw-araw nauubos kami. Kaya ako nagawa yon. Kaya ako napilitang gawin yon." Ang huling mga salita ay halos pabulong na lang. Ang isang amang handang isuko ang lahat, pati na ang sariling dignidad, para lang madugtungan ang buhay ng kanyang anak. Katahimikan. Tinitigan ni Sinag si Lakan. Sa unang pagkakataon mula nang magkita sila, nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ng CEO. Ang lamig sa mga mata nito ay tila nabasag. Napalitan ng isang emosyong hindi mabasa ni Lakan. Tumayo si Sinag, hindi para umalis. Kinuha niya ang susi ng kotse at wallet sa mesa. "Saan ang ospital?" tanong niya. Ang boses ay iba na. Mas mababa, mas seryoso. Nagtataka man ay sinabi ni Lakan ang pangalan ng pampublikong ospital kung saan nakakonfine si Hiraya. Walang imik na tumango si Sinag at naglakad palabas. Naiwan si Lakan sa mesang puno ng pagkain, litong-lito at lalong nasasaktan. Makalipas ang 1 oras, habang si Lakan ay naglalakad pauwi, walang direksyon, tumunog ang kanyang luma at basag na cellphone. Numero ni Sinag. "Nandito ako sa ospital," sabi ni Sinag mula sa kabilang linya. "Nakausap ko na ang doktor. Huwag kang mag-alala sa bayarin. Ako na ang bahala sa lahat." May sasabihin pa sana si Lakan. Isang pagtutol,
Pero nagpatuloy si Sinag. Bukas, 8 a.m. Sa opisina ko. Mag-uumpisa ka na. Ito na ang huling beses na hahayaan kitang maghirap, Lakan. Bago pa man makasagot si Lakan, ibinaba na ni Sinag ang tawag. Nakatayo si Lakan sa gitna ng madilim na kalsada, hawak ang telepono. Sa loob ng ospital, nakatayo si Sinag sa labas ng kwarto ni Hiraya. Pinagmamasdan ang payat na katawan ng bata sa pamamagitan ng maliit na salamin sa pinto. Sa isip ni Sinag, simple lang ang lahat. Isang problema na nangangailangan ng solusyon. At siya, si Sinag Villanueva ang magbibigay ng solusyon sa paraang alam niya, sa paraang kaya niya. Tabtomodan, para kay Sinag Villanueva, ang solusyon ay palaging simple. Kung may problema, ayusin mo. Kung may kulang, punan mo. Ang unang araw ni Lakan sa Sinag Corp ay dapat sana'y isang testamento sa pilosopiyang yon. Isang patunay na kaya niyang ayusin ang nasirang buhay ng kanyang kaibigan. Mula sa kanyang opisina, sa itaas na palapag, kitang-kita niya ang pagdating ni Lakan sa lobby. Nakasuot ito ng bago at plansadong damit na ipinadala niya. Pero bakas pa rin ang pagkailang sa bawat kilos nito. Ang mga balikat nito ay bahagyang nakakuba. Ang mga mata ay laging nakayuko, na tila nahihiyang tumapak sa makintab at marmol na sahig. Si Lakan ay parang isang ibon na nailigaw sa isang gubat na gawa sa salamin at bakal. Nakita ni Sinag kung paano siya pagtinginan ng mga empleyado, mga tingin na puno ng kuryosidad, at sa iba, bahid ng pangmamata. Alam ng lahat kung sino si Lakan, ang kaibigan ng CEO. Isang espesyal na kaso. Isang anomalya sa perpektong sistema ng kumpanya. He'll get used to it. Bulong ni Sinag sa sarili, sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Ito ang tamang gawin. Ito ang paraan para makabawi. Kinagabihan, dinala ni Sinag si Lakan sa mansyon ng kanyang ama. Ito ang huling hakbang para gawing opisyal ang lahat, ang pagpapakilala sa kanyang kaibigan sa kanyang pamilya. Pero habang papalapit sila sa malaking tarangkahan ng Forbes Park, isang pamilyar na kaba ang gumapang sa dibdib ni Sinag. Si Don Ricardo Fortalejo ay isang taong binuo ng kapangyarihan. Ang bawat salita niya ay may bigat. Ang bawat tingin ay may kahulugan. Sa hapagkainan, ang katahimikan ay halos mabasag sa kalansing ng kanilang mga kubyertos. So ikaw pala si Lakan, bungad ni Don Ricardo. Ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang matalik na kaibigan ni Sinag mula sa probinsya. May diin sa salitang probinsya, isang diin na tila isang karayom. Opo, Don Ricardo. Magalang na sagot ni Lakan, hindi halos makatingin. Napakaswerte mo sa aking anak. Patuloy ng matanda, habang hinihiwa ang kanyang steak. Hindi lahat ay nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Sana'y wag mong sayangin. Naramdaman ni Sinag ang tensyon. Dad, Lakan is more than qualified for the position. He's a good man. I'm sure he is, sagot ni Don Ricardo, bago bumaling ulit kay Lakan. Ano nga ulit ang huli mong naging trabaho? Hindi nakasagot agad si Lakan. Ang alaala ng pagiging kargador, construction worker, at ang pinakahuli, ang pagiging magnanakaw, ay tila isang malaking tinik sa kanyang lalamunan. Si Sinag ang sumagot para sa kanya. He was taking care of his son, Dad. That's the most noble job of all. Isang malamig na ngiti lang ang isinukli ni Don Ricardo. Natapos ang hapunan na puno ng mga pilit ng ngiti at mga salitang hindi binitawan. Nang ihatid ni Sinag si Lakan sa guest room, kinausap siya ng kanyang ama sa pribado. Sa malawak nitong library. What do you think you're doing, Sinag? Tanong ni Don Ricardo. Nawala na ang lahat ng pagkukunwari. Ang boses niya ay matigas at malamig. I'm helping a friend. Matigas ding sagot ni Sinag. Helping! Tumawa ang matanda. Isang tawang mapangutya. You're bringing the gutter into our world.
Nakikita mo ba ang sarili mo? Ang isang fortaleho, nakikihalubilo sa isang magnanakaw? He's not a thief. He was desperate. Depensa ni Sinag, tumataas na ang boses. Desperation is a weakness, and we don't tolerate weakness. Ganti ni Don Ricardo, lumapit ito sa kanya. Ang mga matay nanlilisik. That man is a burden. Isang paalala ng nakaraan mong pilit nating tinatalikuran. Every time you look at him, you're not looking at a friend. You're looking at the dirt you came from. Natigilan si Sinag. Ang mga salita ng kanyang ama ay tumama ng malalim. Binigyan kita ng pangalan, ng kapangyarihan, ng isang imperyo. Patuloy ng matanda. Huwag mong hahayaang sirain ng isang walang kwentang utang na loob ang lahat ng pinaghirapan natin. Choose, Sinag, ang kinabukasan ng kumpanyang ito o ang anino ng kahapon mo. Nag-iwan ng bigat sa hangin ng banta na yon. Lumabas si Sinag ng library, nagulong-gulo ang isip, nagtatalo ang katapatan sa kaibigan at ang bigat ng kanyang apelido. Sa kabilang dako ng pasilyo, si Lacan, na lumabas ng kwarto para sana uminom ng tubig, ay napahinto sa tapat ng bahagyang nakaawang na pinto ng library. Hindi niya narinig ang buong usapan, pero sapat na ang kanyang narinig mula sa isang teleponong idinikit ni Don Ricardo sa kanyang tainga matapos umalis ni Sinag. Reyes, utos ni Don Ricardo sa kausap sa telepono. Ang boses ay puno ng yelo. Yung bagong recruit, si Lacan Diwa. I want you to keep a special eye on him. Bigyan mo siya ng espesyal na atensyon. Tiyakin mong hindi siya magtatagal. Napatakip si Lacan sa kanyang bibig. Pinipigilan ang anumang tunog na maaring lumabas. Dahan-dahan siyang umatras pabalik sa dilim ng pasilyo. Ang puso niya'y bumabagsak. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ang lugar na ito ay hindi isang paraiso. Isa itong gintong hawla. At ang nagbabantay dito ay isang halimaw. Sinimulan ni Lacan ang bawat araw sa Sinag Corp na may bigat sa kanyang dibdib. Isang halo ng pasasalamat at takot. Ang sahod na natatanggap niya ay higit pa sa sapat para sa pagpapagamot ni Hiraya at sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit ang kapalit nito ay ang pagtapak sa isang mundo kung saan pakiramdam niya'y isa siyang salitang hindi maintindihan sa isang aklat na perpektong nakasulat. Ang mga pader na gawa sa salamin ay tila mga matang laging nakamasid. Ang bawat pagdaan niya sa pasilyo ay sinusundan ng mga bulungan na humihina kapag siya'y malapit na, ngunit bumabalik na parang mga bubuyog kapag siya'y nakatalikod na. Siya yan. Yung galing sa wala. Special treatment yan, kaibigan ni CEO eh. Sinubukan niyang baliwalain ang lahat. Ibinaon niya ang sarili sa trabaho. Nag-aaral siya gabi-gabi para habulin ang lahat ng hindi niya alam. Gusto niyang patunayan kay Sinag, sa mga katrabaho niya, at higit sa lahat, sa kanyang sarili, na hindi siya isang palamuti lang, na karapat-dapat siya. Ngunit ang mga anino ay may sariling paraan para manatili sa liwanag. Isang hapon, habang abala ang lahat, ipinatawag siya ng kanyang direktang supervisor, si Mr. Reyes, ang lalaking narinig niyang kausap ni Don Ricardo sa telepono. Lacan, halika rito, sabi nito. Ang boses ay malakas, sapat para marinig ng buong departamento. Lumapit si Lacan. Naramdaman niya ang pagtigil sa pagtipa ng mga keyboard sa paligid. Inilatag ni Mr. Reyes ang isang report sa mesa. Paki-explain mo nga sa amin itong ginawa mo. Kinuha ni Lacan ang papel. Ito ang financial summary na pinagpuyatan niya. Kinakabahang sinuri niya ito. At nakita niya isang maliit na pagkakamali sa isang numero. Isang typo na nagkamali ng isang decimal point. Maliit na bagay, madaling itama. Pasensya na po, sir. Typo lang po.
Itatama ko po agad, sabi ni Lacan, nahihiya. Ngumisi si Mr. Reyes. Typo lang. Sa tingin mo ba typo lang ang katumbas ng 1,000,000 pisong pagkakamali sa projection natin? Ganyan ba ang trabaho ng isang taong espesyal ang rekomendasyon? Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura. Ang kahihiyan ay gumapang sa buong pagkatao ni Lacan. Narinig niya ang mahinang hagikgikan mula sa isang sulok. Nakayuko. Kinuha niya ang report. Hindi na po mauulit. Buong araw, dala-dala niya ang kahihiyang yon. Nang makahanap ng tiyempo, kinatok niya ang opisina ni Sinag. Kailangan niya ng kakampi. Kailangan niya ang kanyang kaibigan. Sinag? Nag-angat ng tingin si Sinag mula sa gabundok na papeles. Nasa gitna ito ng isang conference call. Sumenyas ito na maupo muna siya. Pagkatapos ng tawag, isa na namang tawag sa cellphone ang sinagot nito. 5 minuto. 10 minuto. Si Lacan ay nakaupo lang doon, parang isang estatwang naghihintay. O Lacan, pasensya na. Sabi ni Sinag nang sa wakas ay natapos ito, pero ang mga matay nasa laptop pa rin. Super busy lang talaga. Anong kailangan mo? Make it quick, may board meeting pa ako. Gusto ko lang sanang kausapin ka tungkol sa trabaho. Panimula ni Lacan. Nag-aalangan. Tungkol kay Mr. Reyes. Si Reyes, sabi ni Sinag. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Strikto niyan, pero magaling. Marami kang matututunan dyan. Just do your best. I'm sure you'll manage. Tiwala ako sa'yo. Iyon lang. Isang mabilis na sagot, isang tapik sa hangin. Para kay Sinag, iyon ay isang salita ng pagpapalakas ng iyong loob. Ngunit para kay Lacan, iyon ay isang pader. Isang pader na nagsasabing, wala akong oras para sa maliliit mong problema. Lumabas si Lacan ng opisina na mas mabigat ang dibdib. Ang pagdududa ay nagsimulang maging isang matalas na tinik. Baka nga tama si Don Ricardo. Baka nga pabigat lang siya. Baka ang pagtulong sa kanya ni Sinag ay hindi dahil sa pagkakaibigan, kundi dahil sa obligasyon. Sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. May isang proyekto na ibinigay sa kanya. Isang maliit na community outreach program para sa mga taga-baryo mahinahon. Ito na yon. Ito ang pagkakataon niya. Dahil galing siya doon, alam niya ang pulso ng mga tao. Dito, maipapakita niya ang kanyang tunay na halaga. Ibinuhos niya ang lahat ng oras at lakas niya rito. Gabi-gabi, pagkatapos bumisita sa ospital, umuuwi siya para magtrabaho sa presentation. Ang bawat slide ay puno ng kanyang puso, ng kanyang mga pangarap para sa lugar na kanyang pinagmulan. Ito ang magiging pruweba na hindi siya isang pagkakamali. Dumating ang araw ng presentasyon, maaga siyang pumasok, plansado ang damit, handa ang isip. Puno siya ng kaba, pero may kaakibat na pag-asa. Ito na ang araw na babaliktad ang lahat. Umupo siya sa kanyang desk para sa huling pag-eensayo. Binuksan niya ang kanyang computer, hinanap ang folder ng proyekto, at nag-double-click. Isang error message ang lumabas. File not found. Kinabahan siya. Sinubukan niya ulit. File not found. Pinagpawisan ng malamig si Lacan. Imposible. Dito lang niya yon nilagay kagabi bago umuwi. Hinanap niya sa buong sistema. Sa recycle bin, sa temporary files, sa lahat ng posibleng sulok ng digital na mundo. Wala. Ang file ay naglaho na parang bula. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kanyang pag-asa, ang kanyang kaisa-isang pagkakataon. Nawala. Napatingin siya sa paligid. Ang mga katrabaho niya ay abala sa kani-kanilang mundo. Ngunit sa isang sulok, nakita niya si Mr. Reyes na nakatingin sa kanya. May isang bahagyang nangisi sa mga labi bago ito mabilis na umiwas ng tingin. At sa sandaling iyon, alam na ni Lacan, hindi ito aksidente. Ang kabiguan ni Lacan sa presentasyon
ay umalingaw-ngaw sa buong palapag. Para kay Sinag, hindi lang ito simpleng pagkakamali ng isang empleyado. Ito ay personal. Ito ay isang sampal sa kanyang desisyon, isang mantsa sa kanyang pangalan. Pinatawag niya si Lacan sa kanyang opisina. Nang pumasok ito, wala na ang kislap ng pag-asa sa mga mata nito na nakita niya kaninang umaga. Ang pumalit ay isang malamig at blangkong ekspresyon. Anong nangyari? Tanong ni Sinag. Sinubukan niyang kontrolin ang inis sa kanyang boses. Nawala. Simpleng sagot ni Lacan, nakatingin sa sahig. Anong nawala? Isang file. Ganoon lang yon, Lacan. Isang buong proyekto, nawala na lang na parang bula. Hindi ko alam. Giit ni Lacan, bakas na ang panginginig sa kanyang boses. Ginawa ko ang lahat. Nandoon lang yon kagabi. Hindi sapat na ginawa mo ang lahat kung sa huli ay wala ka ring maipakita. Hindi na napigilan ni Sinag. Ang frustration na naipon sa mga nakaraang araw ay sumabog. Binigyan kita ng pagkakataon, Lacan. Pinagkatiwalaan kita. Tapos ipapahiya mo ako ng ganito? Sa wakas, nag-angat ng tingin si Lacan. At sa unang pagkakataon, nakita ni Sinag ang isang bagay na mas matindi pa sa lungkot. Nakita niya ang galit. Pinagkatiwalaan. Tumawa si Lacan, isang tawang puno ng pait. Kailan, Sinag? Kailan mo ako pinagkatiwalaan? Noong tinawag mo akong pabigat sa harap ng ama mo? O noong hinayaan mong maliitin ako ng mga tao mo? O baka noong sinabi mong magaling si Mr. Reyes na walang ginawa kundi iparamdam sa akin na basura ako? Natigilan si Sinag. Akala mo ba hindi ko nararamdaman? Patuloy ni Lacan, lumalapit sa mesa. Inilagay mo ako rito, hindi para tulungan, kundi para pagbayaran ng isang utang na sa tingin mo'y nakakababa sa pagkatao mo, para mapatahimik mo ang konsensya mo. Pero ang totoo, Sinag, wala kang tiwala sa akin. Dahil para sa'yo, hanggang ngayon, ako pa rin yung batang marungis mula sa baryo mahinahon. Hindi yan totoo. Huwag kang magsinungaling. Sigaw ni Lacan. At sa gulat ni Sinag, idinuro nito ang dibdib niya. Ibinigay ko sa iyo ang lahat noon, ang kaisa-isang bagay na may halaga sa akin. At ang kapalit, isang trabaho kung saan ako tinatratong parang hayop sa hawla. Hindi na, Sinag. Tapos na ako. Tumalikod si Lacan at naglakad palabas. Bago niya buksan ang pinto, huminto siya. Sana pala, hindi ko na lang isinanla ang relong yon. At tuluyan na siyang umalis, iniwan si Sinag na nakatayo sa gitna ng kanyang malawak at tahimik na opisina. Ang huling mga salita ni Lacan ay tumama sa kanya na parang kidlat. Ang relong yon, ang pinagmulan ng lahat, ang simbolo ng kanilang pagkakaibigan. At ngayon, ng kanilang pagkawasak. Biglang napuno ng pagsisisi ang puso ni Sinag. Hindi sa kabiguan ni Lacan, kundi sa sarili niyang pagkabulag. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang desperadong paraan para subukang ayusin ang lahat. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at mabilis na umalis. Hindi na niya pinansin ang mga tawag ng kanyang sekretarya. May isa lang siyang pupuntahan. Nagmaneho siya pabalik sa mga kalsadang matagal na niyang iniwasan. Ang daan patungo sa baryo mahinahon. Habang papalayo siya sa sentro ng syudad, tila bumabalik din siya sa nakaraan. Ang mga makikinis na kalsada ay naging lubak-lubak. Ang mga matataas na gusali ay napalitan ng mga lumang bahay. Ang hangin ay nag-iba ng amoy. Ipinark niya ang kotse sa isang tabi at naglakad. Hinanap ng kanyang mga mata ang isang lugar na halos ayaw ng alalahanin ng kanyang isipan. At nandoon pa rin ito. Sa isang sulok, kupas na ang pintura at kinakalawang na ang rehas. Pag-asa pawn shop. Nang pumasok siya, isang matandang lalaki na nakasalamin ang sumalubong sa kanya. Amoy luma at alikabok ang loob. Magandang hapon, iho. Bati ng matanda. Magandang hapon po.
Sagot ni Sinag. May hinahanap po sana ako. Isang relos. Mga 10 taon na po ang nakakaraan ng maisanla dito. Tumawa ang matanda. Naku iho, 10 taon? Libo-libo na ang dumaan sa kamay ko. Imposibleng matandaan ko yan. Isang lumang Omega Seamaster po, medyo gasgas na. Pilit ni Sinag, isang batang lalaki, mga 16 anyos, payat ang nagsanla. Pinakatitigan siya ng matanda na tila may inaalala. Maraming ganyang bata ang pumupunta rito, iho. Lahat sila may kwento ng pangangailangan. Nawawalan na ng pag-asa si Sinag, ngunit sinubukan niya ulit. Ang pangalan niya po ay Lakan. Biglang natigilan ng matanda. Ang mga mata nito sa likod ng makapal na salamin ay nanlaki. Lakan? Sandali. Naghalongkat ito sa isang lumang kahon sa ilalim ng mesa. Pagkatapos ng ilang sandali, may inilabas itong isang maliit na bagay na nakabalot sa tela. Dahan-dahan niya itong binuksan at naroon ito, ang relos. Kupas na ang kulay, gasgas na ang salamin, ngunit naroon pa rin. Siya nga, bulong ng matanda, puno ng pagkamangha. Ang batang umiiyak. Napatingin si Sinag. Umiiyak? Tumango ang matanda. Oo, sa lahat ng nagsanla sa akin, siya lang ang hindi ko malimutan. Hawak niya ang relong niyan, na parang buhay niya ang nakasalalay. Sabi niya, pamana raw ng tatay niya, ang huling alaala. Isang malakas na dagok ang naramdaman ni Sinag sa kanyang dibdib. Hindi lang ito isang relo. Ito ang huling piraso ng ama ni Lakan. Nung iniabot niya sa akin ang relos, kapalit ng pera, patuloy ng matanda. Tumulo ang luha niya. Sabi niya, para po sa kaibigan ko, para sa pangarap niya. Hindi ko na yon naibenta. Itinago ko. Pakiramdam ko'y hindi lang ito isang bagay, kundi isang kwento. Kinuha ni Sinag ang relos. Ang bigat nito sa kanyang palad ay tila bigat ng buong mundo. Ang presyong binayaran niya sa matanda, para dito ay walang-wala kumpara sa tunay na halaga nito. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang isinakripisyo ni Lakan ay hindi lang isang bagay. Isinakripisyo nito ang sarili nitong puso. At siya, tinumbasan niya lang yun ng pera at ng isang trabahong naging pahirap pa dito. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa buong pagkatao ni Sinag. Ang galit niya kanina ay napalitan ng isang sakit na hindi niya kailanman naramdaman. Hawak ng mahigpit ang relos, mabilis siyang lumabas ng pawn shop at sumakay sa kanyang kotse. Pinaandar niya ang makina. Ang mga gulong ay umikit sa alikabok. Wala na siyang pakialam sa kumpanya. Wala siyang pakialam sa kahit ano. Kailangan niyang mahanap si Lakan. Kailangan niyang humingi ng tawad. Ang bawat kanto, bawat ilaw trapiko, bawat segundong lumilipas ay parang isang pagsubok sa nag-aapoy na damdamin ni Sinag. Hawak niya ang manibela ng napakahigpit. Ang mga ugat sa kanyang kamay ay lumilitaw. Sa kabilang kamay, naroon ang relos ni Lakan. Malamig at mabigat, isang paalala ng kanyang pagkukulang. Saan niya hahanapin si Lakan? Sa apartment na inupahan niya para dito? Sa ospital kung nasaan si Hiraya? O baka tuluyan na itong umalis, dala ang sugatang puso, pabalik sa lugar kung saan sila nagmula? Habang nasa gitna siya ng pag-iisip, tumunog ang kanyang cellphone, ang kanyang assistant. Sa normal na araw, hindi niya ito sasagutin. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya. Sir, I'm sorry to disturb you pero may nalaman po ako. Sabi ng assistant, bakas ang pag-aalala. Tungkol po sa nawalang file ni Mr. Diwa. Biglang naging alerto si Sinag. Anong nalaman mo? Nag-check po ako sa IT department, sir. I requested for the server logs. May nag-access po sa computer ni Mr. Diwa kagabi. Around 10 p.m. The file wasn't just deleted, sir. It was permanently wiped out from the system.
Sino ang nag-access? Mariing tanong ni Sinag. Ang puso niya ay nagsimulang kuumabog ng mabilis. That's the thing, sir. Ang access ay ginamit ang terminal ni Mr. Reyes, pero ang security footage shows na wala po si Mr. Reyes sa opisina ng mga oras na yon. Someone used his credentials remotely. Isang remote access, isang taong may sapat na kapangyarihan at kaalaman para gawin yon nang hindi nagiiwan ng bakas. Iisang tao lang ang pumasok sa isip ni Sinag, ngunit ayaw pa niyang paniwalaan. Keep digging. I want to know who. Utos niya bago ibaba ang tawag. Imbes na ituloy ang paghahanap kay Lakan, bigla niyang ibinabig ang manibela. Isang matalas na U-turn sa gitna ng kalsada. Bumalik siya, patungo sa lugar kung saan siya naghahari. Patungo sa Sinag Tower. Nang dumating siya, sinalubong siya ng nag-aalalang mukha ng kanyang sekretarya. Sir Sinag, pinapatawag po kayo ng ama ninyo sa opisina niya. Hindi siya sumagot. Naglakad siya ng mabilis. Ang bawat hakbang ay may bigat. Habang papalapit siya sa opisina ng kanyang ama, sa kabilang dulo ng palapag, may narinig siyang boses mula sa bahagyang nakaawang na pinto. Boses ni Don Ricardo, may kausap sa telepono. Oh, naging magulo kanina, sabi ng kanyang ama. Pero epektibo. Ang mahalaga, nakita na ng anak ko ang tunay na kulay ng basurang yon. Isang palpak, isang walang silbi. Napahinto si Sinag. Ang kanyang kamay ay nanigas sa ere, ilang pulgada mula sa doorknob. Anong sunod na plano? Tanong ni Don Ricardo sa kausap. Simple lang, hahayaan natin siyang kusang umalis. At kung hindi pa rin tumalab, tayo na ang gagawa ng paraan. Kailangang malinis ang pangalan ng pamilya. Walang puwang dito ang mga anino ng kahapon. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa buong katawan ni Sinag. Ang bawat salita ay parang isang piraso ng puzzle na bumubuo sa isang karumal-dumal na larawan. Ang mga pagpapahiya ni Mr. Reyes, ang nawawalang file, ang lahat ng paghihirap ni Lakan sa loob ng kumpanya. Hindi ito serye ng mga kamalasan. Ito ay isang plano, isang masusing demolisyon ng pagkatao ni Lakan na isinagawa ng sarili niyang ama. Ang kanyang dugo ay tila kumulo. Ang lahat ng paggalang at takot na naramdaman niya para sa kanyang ama sa buong buhay niya ay biglang naglaho, napalitan ng isang damdaming ngayon lang niya naramdaman. Sukdulang, pagkasuklam. Sa isang iglap, bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang pag-uusap nila sa library. Ang babala ng kanyang ama. Ang pagtawag nito kay Lakan na dumi. Noon, inakala niyang iyon ay salita lang ng isang aroganteng matanda. Ngayon, naiintindihan na niya. Iyon ay isang deklarasyon ng giyera. Isang giyera laban sa nag-iisang taong nagpakita sa kanya ng tunay na pagkakaibigan. Itinulak niya ang pinto. Ang pagbukas nito ay lumikha ng isang malakas na tunog sa tahimik na opisina. Napalingon si Don Ricardo, nagulat. Nang makita niya si Sinag, mabilis niyang ibinaba ang telepono. Sinag, anak, hindi na niya natapos ang sasabihin. Dahil sa mga mata ni Sinag, wala nang bakas ng pagiging isang anak. Ang nakikita ni Don Ricardo ay ang mga mata ng isang kaaway. Walang nagsalita. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay mas mabigat, mas nakakabingi, at mas mapanganib kaysa sa anumang sigaw. Sa katahimikang iyon, alam ni Sinag na ang lahat ay nagbago na. Ang lalaking nasa harap niya, ang taong nagbigay sa kanya ng pangalan at kayamanan, ang kanyang ama. Siya pala ang tunay na kalaban. Ang opisina ni Don Ricardo Fortalejo, na dati simbolo ng kapangyarihan at paghanga para kay Sinag, ay biglang naging isang arena. Isang lugar ng pagtutuos kung saan ang dugo ay haharap sa utang na loob. Anong naririnig mo? Tanong ni Don Ricardo. Ang pagkagulat ay napalitan na ng malamig na pagtitimpi. Hindi sumagot si Sinag. Sa halip,
Dahan-dahan siyang lumapit sa malaking mahogany desk ng kanyang ama. Ipinatong niya rito ang isang bagay na kanina pa niya hawak. Ang lumang relos ni Lacan. Ang tunog ng paglapat ng bakal sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Tumingin si Don Ricardo sa relos, pagkatapos ay sa mukha ni Sinag. Isang piraso ng basura para sa isa pang basura, bagay na bagay. Isang ugat ang pumitik sa noo ni Sinag. Huwag na huwag mong tatawaging basura si Lacan. Ang bawat salita ay mabagal, mariin, at puno ng panganib. Ito ang unang pagkakataon sa buong buhay niya na ginamit niya ang ganitong tono sa kanyang ama. Isang mapangutyang tawa ang kumawala kay Don Ricardo. At bakit hindi? Yan ang nababagay sa kanya. Sa inyo, huwag mong kalimutan, Sinag, kung hindi dahil sa akin, baka hanggang ngayon ay nagkakalkal ka pa rin ng basura sa baryo mahinahon kasama ang kaibigan mong yan. Mas gugustuhin ko pang magkalkal ng basura kasama siya kaysa maupo sa isang trono na gawa sa kasinungalingan at paninira ng ibang tao. Ganti ni Sinag. Ang kanyang boses ay umaling-aungaw sa 4 na sulok ng silid. Sa unang pagkakataon, hinampas ni Sinag ang kanyang kamao sa makintab na mesa. Bakit, Dad? Bakit mo ginawa yon? Anong kasalanan niya sa'yo? Ang kasalanan niya? Tumayo si Don Ricardo. Ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang anino. Ang kasalanan niya ay ang pagiging anino mo. Isang buhay na paalala ng isang nakaraan na dapat ay matagal nang nakabaon sa limot. Habang nariyan siya, hindi ka magiging isang tunay na fortaleho. Lagi kang hihilahin pababa ng utang na loob mo sa kanya. Ang utang na loob na yon, ang nag-iisang bagay na nagpapanatili sa aking pagkatao. Sigaw ni Sinag, isang bagay na hinding-hindi mo maiintindihan dahil ang alam mo lang ay presyo, hindi halaga. Naglakad si Don Ricardo palibot sa mesa. Hanggang sa magkaharap sila, ang kanilang mga mata ay nag-aapoy sa magkasalungat na damdamin. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo, Sinag, para sa kinabukasan mo, para sa imperyong ito. Ang isang lakandiwa ay isang maliit na sakripisyo para sa mas malaking layunin. Sakripisyo? Hindi makapaniwalang umiling si Sinag. Sinira mo ang buhay ng isang taong walang ginawa, kundi ang tumulong sa akin. Sinira mo ang dignidad niya. Sinira mo ang pagkakaibigan namin. At tinatawag mo yang sakripisyo? Hindi, Dad. Kasamaan niya yan. Isang matalas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Sinag. Ang tunog nito ay mas malakas kaysa sa kanilang sigawan. Nanatiling nakatayo si Sinag, hindi gumalaw, ngunit ang kanyang mga mata ay lalong nag-alab. Wala kang karapatang pagsabihan ako, dinig niyang sabi ng kanyang ama. Ang boses ay nanginginig sa galit. Ako ang gumawa sa'yo, kaya ko ring wasakin ka. Tinitigan ni Sinag ang kanyang ama. Ang sakit ng sampal ay walang-wala kumpara sa sakit ng katotohanan. Ngayon, sabi ni Don Ricardo, ang boses ay bumalik sa pagiging malamig at walang emosyon. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Isang huling pagkakataon para maging isang tunay na fortaleho. Pumanig ka sa akin. Talikuran mo ang kaibigan mo. At ipagpatuloy natin ang lahat na parang walang nangyari. Lumapit ito sa bintana. Itinuro ang syudad sa ibaba. Lahat ng ito ay magiging sayo. Ang kapangyarihan, ang yaman, ang pangalan. Pagkatapos ay bumaling ito sa kanya, ang mga matay kasing talim ng yelo. Pero kung pipiliin mo siya, kung pipiliin mo ang basurang yon kaysa sa sarili mong dugo, ituring mo na ang araw na ito ang huling araw na isa kang fortaleho. Tatanggalan kita ng lahat, Sinag. Lahat. Ang ultimatum. Ang huling linya sa buhangin. Nakatayo si Sinag sa gitna ng kanyang mundo. Sa isang panig, ang kinabukasang ipinangako sa kanya. Sa kabilang panig,
ang nakaraang humubog sa kanya. Dugo laban sa utang na loob. Ang imperyo laban sa isang kaibigan. Samantala, sa labas ng gusali, kakatapos lang kausapin ni Lakan ang gwardya sa lobby. Nabalitaan niya mula sa ilang empleyado ang tungkol sa malakas na sigawan sa pagitan ng mag-ama. Puno ng pag-aalala, nagpasya siyang puntahan si Sinag. Nang makarating siya sa palapag ng mga executive, natagpuan niya ang sekretarya ni Sinag na balisa. Nakita niya ang pinto ng opisina ni Don Ricardo na bahagyang nakaawang. At mula roon, nakita niya ang anino ni Sinag, nakatayong hindi gumagalaw sa harap ng kanyang ama. Hindi niya narinig ang ultimatum. Ngunit nakita niya ang sakit sa tindig ni Sinag. Nakita niya ang tensyon na halos magpasabog sa silid. At ang puso niya ay napuno ng isang maling konklusyon. Ako ang may kasalanan. Ako ang dahilan kung bakit nag-aaway ang mag-ama. Ako ang sumisira sa pamilya ng kaibigan ko. Isang pabigat, isang anino. Tama si Don Ricardo. Dahan-dahan, tumalikod si Lakan mula sa liwanag na nagmumula sa siwang ng pinto at naglakad pabalik sa dilim ng pasilyo, dala-dala ang isang mabigat na desisyon. Ang apartment ay malamig. Hindi ito ang lamig na dala ng aircon, kundi ang lamig ng katahimikan. Para kay Lakan, ang katahimikang ito ay mas maingay pa kaysa sa sigawan na narinig niya sa pagitan ni Sinag at ng ama nito. Dito, sa gitna ng karangyaan na ipinagkaloob sa kanya, ramdam niya ang bigat ng pagiging isang dayuhan. Isang pagkakamali. Naupo siya sa gilid ng malambot na kama at ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit sa dilim ng kanyang isipan, malinaw na malinaw pa rin ang imahe ni Sinag. Nakatayo, nasasaktan, ipinagtatanggol siya sa sarili nitong ama. Ang pamilyang dapat ay buo, ay nagkakalamat. At alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na siya ang lamat na iyon. Isang pabigat. Ang mga salita ni Don Ricardo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, hindi na bilang isang insulto, kundi bilang isang masakit na katotohanan. Ang pagdating niya sa buhay ni Sinag ay hindi nagdulot ng ginhawa, kundi ng gulo. Ang utang na loob na dapat sana'y nag-uugnay sa kanila ay naging isang kadena na ngayon ay sumasakal na sa kanyang kaibigan. Kailangan niyang putulin ang kadena. Kailangan niyang palayain si Sinag. Tumayo siya, ang bawat kilos ay may bigat ng isang desisyong matagal nang dapat ginawa. Kumuha siya ng isang pirasong papel at ballpen. Sa unang subok, nanginginig ang kanyang kamay. Ano ang sasabihin mo sa taong sumubok ibigay ang lahat, kahit na sa maling paraan? Nilukot niya ang papel at itinapon. Sa pangalawang subok, huminga siya ng malalim at hinayaan na lang ang puso niyang magdiktang muli. Sinag, salamat sa lahat. Salamat sa paghahanap mo sa akin. Salamat sa pagtulong mo kay Hiraya. Salamat sa pagkakataong ibinigay mo. Kahit na hindi ko nagampanan ng tama, isang patak ng luha ang pumatak sa papel. Ginawang mantsa ang tinta. Hindi na niya ito pinunasan. Patawad kung naging pabigat ako. Patawad kung dahil sa akin ay nagkagulo pa kayo ng ama mo. Hindi ko kailanman ginustong maging lamat sa pamilya ninyo. Ang utang na loob ay dapat nagpapagaan, hindi nagpapabigat. Huwag mo na akong alalahanin. Huwag mo nang isipin ang utang na loob. Bayad na. Sinag. Sobra pa. Ang pagkakaibigan na pinakita mo, kahit sa sandaling panahon, ay sapat na. Kaya ko nang humanap ng sarili kong paraan para kay Hiraya. Babalik kami sa probinsya. Doon, mas simple ang buhay. Doon, hindi ako magiging anino sa mundo mo. Ang kaibigan mo, Lakan maingat niyang tinupi ang sulat at ipinatong sa ibabaw ng unan kung saan dapat sana ay payapa siyang natutulog. Pagkatapos, binuksan niya ang aparador.
Ang mga mamahaling damit na bigay ni Sinag, plansado at nakaayos, ay hindi niya ginalaw. Sa halip, kinuha niya mula sa isang sulok ang luma at kupas niyang bag. Ang nag-iisang bagay na dala niya noong una siyang dumating. Inilagay niya sa loob ang iilan niyang personal na gamit. Isang pagbabalik sa simula. Bago tuluyang umalis, may isa pa siyang huling hantungan. Ang ospital. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Hiraya. Ang mahinang tunog ng mga monitor ang tanging maririnig. Nilapitan niya ang kanyang anak na payapang natutulog. Hinaplos niya ang munting kamay nito, napakaliit at napakarupok sa kanyang palad. Dahil kay Sinag, may pag-asa na ang batang ito. Iyon lang ang mahalaga. Anak, bulong ni Lakan. Halos hangin na lang ang lumabas sa kanyang mga labi. Patawarin mo si Papa. Kailangan muna nating lumayo. Pero pangako, hindi kita pababayaan. Pangako, gagaling ka. Idinikit niya ang kanyang labi sa noo ng bata. Isang halik ng pamamaalam. Bawat segundo na manatili siya roon ay lalong nagpapabigat sa kanyang mga paa. Tumalikod siya at naglakad palabas, hindi na lumingon pa. Ang pag-click ng pinto ng apartment sa kanyang likuran ay parang isang tuldok sa dulo ng isang kabanata ng kanyang buhay. Naglakad siya palayo. Bawat hakbang ay papalayo sa gintong hawla at pabalik sa isang mundong pamilyar sa kanya. Ang mundo ng kawalan, ngunit isang mundong malaya. Naglakad siya sa ilalim ng mga ilaw ng syudad. Isang anino na kusang lumalayo sa liwanag. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, nakatayo si Sinag sa kanyang penthouse, hawak-hawak ang relos ni Lakan. Ang ultimatum ng kanyang ama ay malinaw. Ngunit habang tinititigan niya ang relos, mas naging malinaw ang kanyang desisyon. Ang imperyo ay bato at bakal. Ang pagkakaibigan ay dugo at puso. Nagawa na niya ang kanyang desisyon. Mabilis niyang kinuha ang susi ng kanyang kotse. Pupuntahan niya si Lakan. Sasabihin niya dito ang lahat. Sasabihin niya dito na pinili niya ito. Na hindi ito pabigat. Na sila ay magkapatid at haharapin nila ang lahat ng magkasama. Puno ng bagong pag-asa, mabilis siyang nagmaneho patungo sa apartment ni Lakan. Nang buksan niya ang pinto, ang sumalubong sa kanya ay katahimikan. Isang katahimikang malamig at mabigat. Ang mga ilaw ay di patay, maliban sa lampshade sa tabi ng kama. Walang Lakan. Ang aparador ay bukas. Nagpapakita ng mga damit na maayos na nakatupi, hindi nagalaw. At sa ibabaw ng kama, sa gitna ng malinis na kumot, naroon ang isang pirasong papel na naghihintay. Puno ng bagong pag-asa, mabilis siyang nagmaneho patungo sa apartment ni Lakan. Nang buksan niya ang pinto, ang sumalubong sa kanya ay katahimikan. Isang katahimikang malamig at mabigat. Ang mga ilaw ay patay, maliban sa lampshade sa tabi ng kama. Walang Lakan. Ang aparador ay bukas, nagpapakita ng mga damit na maayos na nakatupi, hindi nagalaw. At sa ibabaw ng kama, sa gitna ng malinis na kumot, naroon ang isang pirasong papel. Kinuha ito ni Sinag. Ang puso niya'y nagsimulang tumibok ng may kaba. Binuksan niya ang tupi at binasa ang sulat kamay ni Lakan. Ang bawat salita ay parang isang patalim na dahan-dahang tumatarak sa kanyang dibdib. Patawad kung naging pabigat ako. Bayad na, Sinag. Sobra-sobra pa. Huwag mo na akong alalahanin. Nanginig ang kanyang mga kamay. Nilukot niya ang papel sa kanyang palad. Isang malakas na sigaw ng pagkadismaya ang namuo sa kanyang lalamunan, ngunit walang tunog na lumabas. Huli na siya. Ang desisyon na buong tapang niyang ginawa kanina, ang pagpili kay Lakan kaysa sa kanyang imperyo, ay nawalan ng saysay. Umalis na ang taong pinili niya. Iniwan na siya. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang puso, umalingaw-ngaw ang matinis na tunog ng kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero.
Sa normal na pagkakataon, hindi niya ito sasagutin. Ngunit sa pagkakataong ito, sinagot niya, umaasang baka silakan ito. Hello? Si Mr. Sinag Villanueva po ba ito? Tanong ng mong isang boses sa kabilang linya, puno ng pag-aapura. Ako nga, sagot ni Sinag. Ang boses ay paos. Mr. Villanueva, ako po si Dr. Santos mula sa Maynila Public Hospital. Tumatawag po ako tungkol sa pasyenteng si Hiraya Diwa. Biglang nanayo ang lahat ng balahibo ni Sinag. Anong nangyari sa kanya? Mr. Villanueva, sabi ng doktor, ang boses ay seryoso at mabigat. Biglang lumala ang kondisyon ng bata. Naging kritikal. Kailangan niya ng agarang operasyon sa puso sa loob ng ilang oras kung gusto nating mailigtas ang buhay niya. Ang bawat salita ng doktor ay parang isang malakas na suntok. Ngunit ang isip ni Sinag na sanay sa krisis ay mabilis na kumilos. Gawin ninyo ang lahat ng kailangan, Dok. Ako ang bahala sa lahat ng gastos. Magkano? Malaking halaga, sir. At kailangan namin ng paunang bayad para maihanda ang operating room at ang mga espesyalista. Walang problema. Mabilis na sagot ni Sinag habang binubuksan ang banking app sa kanyang telepono. I-text niyo sa akin ang account details. Ipapadala ko na ngayon din. Ito ang mundo ni Sinag. Isang mundo kung saan ang anumang problema ay kayang solusyonan ng pera. Isang pindot lang at ang buhay ni Hiraya ay madudugtungan. Ibinigay ng doktor ang detalye at naghintay ito sa linya. Mabilis na tinipan ni Sinag ang account number at ang halaga. Pinindot niya ang confirm. Isang pulang mensahe ang lumitaw sa screen. Transaction failed. Account access restricted. Kumunot ang noo ni Sinag. Baka nagkamali lang siya. Sinubukan niya ulit, mas maingat. Transaction failed. Sinubukan niya ang isa pa niyang account. Transaction failed. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Dok, sandali lang, sabi niya sa telepono. Pinipilit na maging kalmado. Mabilis niyang tinawagan ang linya ng kanyang personal assistant. Carla, anong nangyayari sa mga account ko? Hindi ako makapag-transfer. Narinig niya ang pag-aalangan sa boses ng kanyang assistant. Sir Sinag, tumawag po kanina ang abogado ng ama ninyo. Natahimik si Sinag. Sir? Patuloy ni Carla. Nanginginig ang boses. Si Don Ricardo po. Ipina-freeze niya ang lahat ng personal assets at credit lines ninyo. Wala po kayong access sa kahit anong pondo ninyo sa ngayon, sir. Utos po niya. Binitawan ni Sinag ang telepono. Nahulog ito sa sahig na may malakas na kalabog. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga salita ng kanyang ama. Tatanggalan kita ng lahat, Sinag. Lahat. Ang ultimatum. Ang banta. Hindi lang pala yon mga salita. Nakatayo siya sa gitna ng apartment na binayaran niya. Nakasuot ng damit na libo-libo ang halaga. May hawak na teleponong kaya niyang bilhin ng 100 beses. Ngunit sa sandaling iyon, wala siyang pinagkaiba sa isang pulubi. Ang kaibigan niya, nawawala. Ang anak nito, nag-aagaw buhay. At siya? Si Sinag Villanueva, ang bilyonaryo, ang hari ng kanyang imperyo, ay walang magawa. Napaluhod siya sa sahig. Ang mga kamay ay nakakuyom sa sobrang galit at kawalan ng pag-asa. Napasigaw siya, isang sigaw na hindi maririnig sa labas, ngunit umaling-awngaw sa bawat sulok ng kanyang durog na kaluluwa. Nasa kanya ang lahat ng kayamanan sa mundo, ngunit nawala sa kanya ang lahat ng tunay na may halaga. Ang sahig ng apartment ay malamig, ngunit walang sinlamig ng yelong bumabalot sa puso ni Sinag. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang kaibigan niya, ang pag-asa para sa anak nito, ang kapangyarihan na dati. Akala niya'y walang hanggan. Gumuho ang kanyang mundo, at sa ilalim ng mga guho, naroon siya. Isang haring nawalan ng kaharian, ngunit sa pinakailalim ng kawalan ng pag-asa,
May isang kislap na sumilay, isang imahe, ang mukha ni Lakan na puno ng kahihiyan sa eskinita, ang mukha ni Hiraya na payapang natutulog sa kama ng ospital, at ang alaala ng isang batang lalaki na isinuko ang huling pamana ng kanyang ama para sa pangarap ng isang kaibigan. Hindi, hindi pa ito ang katapusan. Tumayo si Sinag. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng luhang hindi tumulo, ay napalitan ng isang bagong apoy. Isang apoy ng determinasyon na mas mainit kaysa sa galit, mas matatag kaysa sa yaman. Kung kinuha ng kanyang ama ang kanyang pera, may isang bagay itong hindi makukuha, ang kanyang pangalan, ang kanyang pagkatao. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Hindi isang kaibigan, kundi isang karibal. Ang CEO ng pinakamalaking kalabang bangko ng Sinag Corp. Montemayor. Sagot ng boses sa kabilang linya, puno ng pagtataka. Anong himala at napatawag si Villanueva? Kailangan ko ng pabor, sabi ni Sinag. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi matatawaran. Isang pabor na babayaran ko ng doble. Nakikinig ako. Ang personal shares ko sa Sinag Corp, ang 30% na nakapangalan sa akin, isasangla ko sa'yo. Ngayon din, kailangan ko ng cash. Agad-agad. Katahimikan sa kabilang linya. Alam ni Sinag kung anong iniisip nito. Ito ay isang galaw ng desperasyon, isang kahinaan na maaaring samantalahin, ngunit wala na siyang pakialam. Bakit ko gagawin yan? Tanong ni Montemayor. Dahil sa oras na makuha ko ulit ang kumpanya, sisiguraduhin kong magiging magkaibigan tayo sa industriya, hindi magkaaway. Pero kung hindi mo ako tutulungan ngayon, sisiguraduhin kong luluhod ka sa harap ko balang araw. Isang mahabang katahimikan, pagkatapos ay isang tawa. Gusto ko yan, Villanueva. Sige, padala mo ang papeles. Sa loob ng isang oras, habang ang mga abogado ay nag-uusap sa telepono, isa lang ang ginawa ni Sinag. Ipinadala niya ang pera sa ospital. Pagkatapos, tinawagan niya ang lahat ng taong may utang na loob sa kanya. Lahat ng taong matapat sa kanya sa loob ng kumpanya. Hanapin ninyo sila Kandiwa. Utos niya. Check-in ninyo ang lahat ng bus terminal, lahat ng pier, lahat ng posibleng labasan ng Maynila. Ngayon na, nagsimula ang isang karera laban sa oras. Ang bawat minutong lumilipas ay parang isang hakbang ni Lakan palayo sa kanya at isang hakbang ni Hiraya papalapit sa bingit ng kamatayan. Pagkalipas ng 30 minuto, dumating ang tawag na hinihintay niya. Sir, positibo. Nasa Pasay Bus Terminal po siya. Papunta sa Bicol. Ang biyahe aalis sa loob ng 10 minuto. Hindi na nagsalita si Sinag. Ibinaba niya ang tawag at tumakbo palabas. Nagmaneho siya na parang demonyo. Bumubusi na sa bawat sasakyang humaharang sa kanyang daan. Ang tanging nasa isip niya ay ang ingay, ang gulo, at ang amoy ng diesel sa isang bus terminal. Nang dumating siya, tumakbo siya papasok. Hindi alintana ang mga taong kanyang nababangga. Hinanap ng kanyang mga mata ang bawat mukha, bawat anino. At doon, sa isang sulok, nakaupo sa isang plastik na upuan, nakita niya ito. Si Lakan. Nakayuko, nakatingin sa sahig, hawak ang isang maliit na bag. Ang kanyang balikat ay bagsak. Ang itsura niya ay isang taong sumuko na sa laban. Dahan-dahan siyang nilapitan ni Sinag, ang puso niya ay kumakabog sa kanyang dibdib. Lakan. Nag-angat ng tingin si Lakan. Ang pagkagulat sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng sakit. Tumayo ito. Umalis ka na, Sinag. Hayaan mo na ako. Hindi, sabi ni Sinag, humihingal. Hindi ako aalis. Para saan pa? Sabi ni Lakan, umiiling. Sinira ko na ang pamilya mo. Pabigat lang ako.
Tapusin na natin to. Hinawakan ni Sinag ang balikat ng kaibigan. Walang katapusan, Lakan. Dahil nagsisimula pa lang tayo. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang sarili niyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Nagkamali ako. Naging arogante ako. Naging bulag ako. Akala ko, ang pagbigay ng pera at trabaho ay sapat na. Pero hindi pala. Hindi pala yun ang kailangan mo. At hindi rin pala yun ang kailangan ko. Sinag, hindi mo naiintindihan. Ako ang hindi mo naiintindihan, Lakan. Giit ni Sinag, masumigpit ang hawak. Nung araw na isinanla mo ang relong yon, hindi lang matrikula ang ibinigay mo sa akin. Binigyan mo ako ng kinabukasan. At ang utang na loob na yon, ang utang na loob ko sa'yo, ay hindi nababayaran ng pera. Huminga siya ng malalim. Ang bawat salita ay nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi ito nababayaran ng pera, kundi ng katapatan. Katapatan, Lakan. Kaya nandito ako ngayon, hindi bilang CEO mo, hindi bilang tagapagligtas mo, kundi bilang kaibigan mo, bilang kapatid mo. At hindi ko hahayaang harapin mo ito ng mag-isa. Bumagsak ang mga luha sa mga mata ni Lakan. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Kaya bumalik ka, pakiusap ni Sinag. Ang boses ay basag na. Bumalik ka sa akin. Lumaban tayo ng sabay. Para kay Hiraya. Para sa atin. Hindi na nakasagot si Lakan. Tumango lang siya habang patuloy na dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Niyakap siya ni Sinag. Isang yakap na nagsasabi ng lahat ng hindi masabi ng mga salita. Isang yakap ng pagsisisi, ng pasasalamat, at ng pangakong hindi na muling pag-iwan. Tara na, sabi ni Sinag, habang inaakay ang nanginginig na kaibigan. Naghahantay sa atin si Hiraya. At magkasama, tumakbo sila palabas ng terminal, papalayo sa pamamaalam, at pabalik sa isang laban na ngayon lang talaga nagsisimula. Ang pasilyo ng ospital ay isang purgatorio ng paghihintay. Ang bawat tiktak ng orasan sa pader ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanilang mga dibdib. Ang tanging liwanag ng pag-asa ay ang pulang ilaw sa itaas ng pinto ng operating room na nagsasabing may laban pang nagaganap sa loob. Magkatabing nakaupo si Sinag at Lakan sa isang malamig na upuang bakal. Wala na ang agwat sa pagitan nila. Wala na ang CEO at ang kanyang empleyado. Ang naroon na lang ay dalawang magkaibigan, magkapatid, na magkasandig sa gitna ng unos. Nakasandal ang ulo ni Lakan sa pader. Ang mga matay nakapikit, ngunit ang mga kamaoy nakakuyom sa panalangin. Paminsan-minsan, nararamdaman ni Sinag ang bahagyang panginginig nito. Idinampi ni Sinag ang kanyang kamay sa balikat ni Lakan. Magiging maayos ang lahat, bulong niya, hindi lang para kay Lakan, kundi para na rin sa sarili. Dumilat si Lakan, ang mga matay mapula at pagod. Salamat, Sinag. Kung wala ka... Shh! Putol ni Sinag. Nandito lang ako. Hindi na ako aalis. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan, biglang nag-vibrate ang telepono ni Sinag. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. Sir Sinag, ako po ito, si Mang Teban, ang dati ninyong driver. Nabalitaan ko po ang nangyari sa inyo at sa inyong ama. Kung sakali pong gusto ninyong malaman, ang nanay ninyo po, si Aling Ligaya, ay nasa address na ito. Kasunod nito ay isang address sa isang simpleng subdivision sa Quezon City. Natigilan si Sinag, ang kanyang ina, ang babaeng nag-iwan sa kanya, ang ugat ng isang sugat na daladala niya mula pagkabata. Sa lahat ng problemang hinarap niya, ito ang isa na hindi niya sinubukang hanapan ng solusyon dahil natatakot siya sa kung anong sagot ang kanyang matatagpuan. Ngunit ngayon, sa harap ng posibleng pagkawala ng isang buhay, ang lahat ng takot ay tila naging maliit.
Tumingin siya kay Lakan. Babantayan ko lang si Hiraya, sabi ni Lakan, na tila nabasa ang nasa isip niya. Puntahan mo na ang dapat mong puntahan. Tumango si Sinag. May isang laban na kailangan niyang harapin ng mag-isa. Ang address ay nagturo sa kanya sa isang maliit at simpleng bahay na kahoy. May mga halaman sa paso sa harapan at isang lumang wind chime na tumutunog sa ihip ng hangin. Kakatok na sana siya nang bumukas ang pinto. Isang babaeng may kulay pilak na buhok at mga guhit ng kalungkutan sa mukha ang lumabas. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, ang babae ay natigilan. Ang hawak na pandilig ay nabitawan. Sinag, bulong nito. Ang boses ay nanginginig. Anak? Ang galit na inipon ni Sinag sa loob ng 20 taon ay biglang naglaho, napalitan ng isang simpleng tanong. Bakit? Tanong niya. Ang boses ay puno ng sakit. Bakit mo ako iniwan? Dumoy ang mga luha sa mga mata ni Aling Ligaya. Halika sa loob, anak. Patawad. Sa loob ng maliit na sala na amoy luma at pandesal, umupo sila. At doon, ibinuhos ni Aling Ligaya ang lahat ng katotohanang kinimkim niya sa loob ng maraming taon. Hindi kita iniwan dahil hindi kita mahal. Panimula niya, ang bawat salita ay may kasamang hikbi. Iniwan kita para iligtas ka. Ikinuwento niya ang tungkol sa tunay na ugali ni Don Ricardo, isang lalaking malupit, mapanakit, at sakim sa kapangyarihan. Noong bata pa si Sinag, binalaan siya nito. Kung hindi ka aalis, sabi daw ni Don Ricardo noon, sisiguraduhin kong hindi na masisikatan ng araw ang batang yan. Palalakihin ko siyang katulad ko, isang halimaw. O mas mabuti pa, itatapon ko siya sa lugar na hindi mo na kailanman makikita. Wala akong pagpipilian, anak, sabi ni Aling Ligaya, hawak ang kamay ni Sinag. Mas gugustuhin kong isipin mong galit ka sa akin habang nabubuhay ka. Kaysa naman, mapahamak ka sa piling namin. Kaya ako umalis. Para mabigyan ka ng pagkakataong maging mabuting tao. Isang bagay na hinding-hindi maibibigay sa iyo ng ama mo. Nakinig lang si Sinag. Ang lahat ng galit niya sa kanyang ina ay unti-unting nalusaw. At ang bigat nito ay lumipat sa balikat ng isang tao, ang kanyang ama. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi isang halimaw na nang-iwan. Isa siyang bayani na nagsakripisyo. Ang sugat na dinala niya sa buong buhay niya, ang pakiramdam na siya'y hindi minahal at hindi sapat, ay biglang naghilom. Nay, sabi ni Sinag, ang salitang matagal nang hindi binibigkas ng kanyang mga labi. Tumayo siya, lumapit sa kanyang ina at niyakap ito ng mahigpit. Ang unang yakap nila sa loob ng 20 taon. Umiyak si Sinag sa balikat nito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Ang bigat na pasan niya ay, sa wakas ay nawala na. Pinapatawad na po kita, Nay! Bulong niya. Matagal na dapat. Nang bumalik siya sa ospital, gumaan ang kanyang pakiramdam. May kapayapaan sa kanyang puso na ngayon lang niya naramdaman. Nakita niya sila na nakatayo, nakatingin sa pinto ng operating room. Kasabay ng kanyang paglapit, ang pulang ilaw sa itaas ng pinto ay namatay. At bumukas ang pinto. Lumabas ang isang doktor, pagod ang mukha, tinatanggal ang kanyang surgical mask. Napahinto sa paghinga ang dalawang lalaki. Tumingin ang doktor sa kanila at sa gitna ng pagod, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Makalipas ang ilang araw, ang sterile na amoy ng ospital ay napalitan ng sariwang hangin ng pag-asa. Sa isang pribadong silid na puno ng sikat ng araw, dahan-dahang iminulat ni Hiraya ang kanyang mga mata. Ang unang mga mukha na kanyang nakita ay ang dalawang lalaking hindi umalis sa kanyang tabi. Papa? Bulong ng bata. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw.
Anak! Sagot ni Lakan habang hinahaplos ang buhok ni Hiraya. Ang mga luha ng ligaya ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Tumingin ang bata sa lalaking nakatayo sa tabi ng kanyang ama. Tito, Sinag. Ngumiti si Sinag, isang ngiting totoo at walang bigat. Welcome back, champ! Iyon ang simula ng lahat. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng boardrooms at stock market ay napalitan ng tawanan ng isang bata. Si Hiraya, na ngayon ay malusog at puno ng buhay, ang naging sentro ng kanilang mundo. Nawala kay Sinag ang mayorya ng kanyang shares sa Sinag Corp, ngunit hindi niya naramdaman na may nawala sa kanya. Sa halip, pakiramdam niya'y mas gumaan siya. Isang araw, ipinatawag siya ni Don Ricardo para sa isang huling pag-uusap. Nadatnan niya ang kanyang ama sa malawak nitong opisina, nakatingin sa syudad na dati ipinangako nito sa kanya. Bumalik ka na, Sinag, sabi ng matanda, hindi lumilingon. Kalimutan na natin ang lahat. Akin na ulit ang kumpanya. Pero maibabalik ko sa iyo ang lahat. Ang posisyon mo, ang pera mo. Dahan-dahang inilapag ni Sinag sa mesa ang kanyang mga credit card, ang susi ng penthouse, at ang susi ng kanyang luxury car. Hindi na po kailangan, Dad. Sabi ni Sinag, ang boses ay kalmado at puno ng kapayapaan. Natagpuan ko na po kasi ang sarili kong yaman. Hindi makapaniwalang lumingon si Don Ricardo. Ano? Ipagpapalit mo ang imperyong ito para sa kanila? Hindi ko po sila ipinagpapalit, sagot ni Sinag. Sila po ang pinipili ko. Tumalikod siya at naglakad palabas. Sa huling pagkakataon, iniwan niya ang anino ng Sinag Tower at ang lahat ng kinakatawan nito. Ginamit ni Sinag ang natitirang pera niya kasama sila Khan para bumuo ng isang maliit na foundation, ang Hiraya Foundation, na nakatuon sa pagtulong sa mga batang may karamdaman mula sa mahihirap na komunidad. Sila Khan, sa kanyang galing sa pakikipag-usap at pusong malapit sa masa, ang naging tagapamahala. Si Sinag, sa kanyang talino sa negosyo, ang nagpalago sa pondo nito. Ibinili rin niya ng bagong bahay ang kanyang ina, si Aling Ligaya. Malapit sa kanila, tuwing linggo, magkakasama silang nagsisimba at nanananghalian. Ang mga nawalang taon ay hindi na maibabalik, ngunit ang bawat bagong araw na magkakasama sila ay isang biyayang higit pa sa anumang kayamanan. Isang hapon, ilang buwan pagkatapos ng lahat, nagkayayaan silang bumalik sa isang lugar na matagal na nilang hindi nabibisita. Ang baryo, mahinahon. Habang naglalakad sila sa dalampasigan, ang papalubog na araw ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa buhangin. Si Hiraya ay masayang tumatakbo, hinahabol ang mga alon na humahalik sa kanyang mga paa. Ang tawa niya ay parang musika na pumupuno sa hangin. Naupo sa buhanginan ang dalawang magkaibigan, pinagmamasdan ang bata. Sinag, sabi ni Lakan, hindi inaalis ang tingin kay Hiraya. Salamat. Para saan? Sa lahat. Binigyan mo ng pangalawang buhay ang anak ko. Umiling si Sinag. Hindi Lakan. Pareho ninyo akong binigyan ng pangalawang buhay. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Sinag ang isang bagay na laging daladala niya. Ang lumang relos. Hindi na ito gumagana, ngunit ang halaga nito ay hindi na susukat ng oras. Inabot niya ito kay Lakan. Sa'yo ito, sabi ni Sinag. Matagal na dapat. Tinitigan ni Lakan ang relos sa kanyang palad, ang huling alaala ng kanyang ama, ang simbolo ng sakripisyo, at ngayon, ang simbolo ng kanilang hindi matitinag na pagkakaibigan. Isinuot niya ito. Alam mo, sabi ni Sinag habang nakatingin sa papalubog na araw, dati, akala ko ang pagiging mayaman ay ang pagkakaroon ng tore na may pangalan mo, ang pagkakaroon ng kapangyarihan na kayang bilhin ang lahat. Tumingin siya kay Lakan at pagkatapos ay kay Hiraya na tumatakbo papalapit sa kanila.
Ang mukha ay puno ng purong ligaya. Pero mali pala ako. Pagpapatuloy niya, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang tunay na yaman pala ay ang makaupo sa dalampasigang ito kasama ang pamilya mo habang pinapanood ang paglubog ng araw at alam mong bukas sisikat itong muli. Niyakap sila ni Hiraya at sa gitna ng ginintuang sinag ng dapit hapon, sa yakap ng kanyang kaibigan at ng batang nagturo sa kanya kung ano ang tunay na halaga ng buhay, naramdaman ni Sinag Villanueva sa unang pagkakataon na siya na ang pinakamayamang tao sa buong mundo. At dito po nagtatapos ang kwento ni Sinag at Lakan, isang paalala sa ating lahat kung ano ang tunay na yaman. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong paglalakbay, kasama namin sa bawat kabanata. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay pabalik sa mga simpleng katotohanan na minsan ay natatabunan na ng mga alalahanin ng buhay. Sa bawat salitang aking isinusulat, ramdam ko ang bigat sa dibdib ni Lakan, ang pagkalito ni Sinag, at ang pag-asang dala ng isang munting bata. Nais iparating ng kwentong ito na ang utang na loob ay hindi isang listahan na kailangang bayaran, kundi isang ugnayan na dapat alagaan. Na ang pagpapatawad, lalo na sa ating nakaraan at sa mga taong nakasakit sa atin, ay isang regalong ibinibigay natin sa ating mga sarili upang tayo'y tuluyang lumaya. At higit sa lahat, na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kinangnang salapi o sa taas ng ating nararating, kundi sa init ng mga yakap at sa lalim ng pagmamahal ng mga taong itinuturing nating pamilya. Hangad ko po na ang kwentong ito ay nag-iwan ng isang marka sa inyong puso. Aling bahagi po ng kanilang paglalakbay ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang inyong babaunin? Ikinagagalak ko pong mabasa ang inyong mga saloobin sa comment section. Hanggang sa ating muling pagsasama sa panibagong kwento. Maraming salamat po.